Naisip mo na ba kung bakit mahigit 70% ng mga taong nanalo ng jackpot o biglang yumaman sa magdamag ay kadalasang nagtatapos sa trahedya, kulungan o kahit kamatayan? Hindi. Hindi ito dahil hindi nila alam kung paano gumastos ng pera at lalong hindi dahil sa malas. Ang tunay na dahilan ay mas malupit kaysa roon. Nilabag nila ang isang nakamamatay na tabuo sa mundo ng pananalapi na walang nagturo sa kanila, ang paglalantad ng amoy ng pera sa mga taong gutom sa paligid. Sa mismong sandaling isiniwalat mo ang laman ng iyong bank account, hindi mo sinasadyang gisingin ang pinakamadilim na likas na pagnanasa sa loob ng mga taong tinatawag mong kamag-anak o kaibigan. Akala mo kapag yumaman ka, magagamit mo ang pera upang protektahan ang pamilya at makuha ang respeto ng iba. Isang nakamamatay na pagkakamali iyon. Sa sandaling malaman ng lipunan, pati ng sarili mong kadugo, na maihawak kang malaking yaman, hindi ka na itinuturing na tao. Isa ka ng biktima. Ang inggit ay magtatago sa likod ng mga ngiting pagbati, at ang kasakiman ay magpapanggap na pagmamahal ng pamilya upang manghiram, sumipsip, at wasakin ka hanggang sa huling barya. May isang malupit na katotohanan na sadyang itinatago ng mga elite upang pigilan ang karaniwang tao na makaipon ng paunang kapital. Ang yaman ay hindi kalasag. Ang yaman ay magnet ng problema. At kung wala kang kakayahang magtago, ang perang kinita mo ang magiging hatol ng kamatayan sa iyong kapayapaan. Tandaan mo ito, ang pera ay hindi materyal. Isa itong kapangyarihang panlilinlang. Hindi ka mahirap dahil kulang ka sa pera. Mahirap ka dahil masyado kang lantad at naging target. Samantalang ang tunay na mayayaman ay nagtatago sa dilim at kinokontrol ang laro. Maligayang pagdating sa lihim ng mga elite, kung saan binubunyag ang mga katotohanang ayaw ipaalam ng lipunan. Ang pera ay hindi lunas sa lahat, taliwas sa mga inosenteng pantasya ng biglaang pag-angat sa buhay. Sa katotohanan, ang pera ay isang napakalakas na kemikal na pagsubok, ang pinakabrutal na panglantad ng tunay na anyo ng tao. Itinuturo sa atin ng pelikula at media na sapat na ang pera upang magbago ang buhay, mawala ang alitan, at makuha ang paghanga at respeto ng lahat. Ngunit ito ang nakamamatay na ilusyon ng middle class at ng mahihirap na nagsisikap umangat dahil hindi nila nauunawaan ang tunay na epekto ng daloy ng pera sa mga ugnayang panlipunan. Ang tinatawag mong tagumpay at gantimpala sa pagsisikap ay nagiging isang higanting alarma na gumigising sa dalawang pinakamalupit na likas na ugali ng tao, inggit at walang hanggang kasakiman. Kapag wala ka pang pera, magkasangga kayo sa kahirapan. Ngunit kapag meron ka na, nasisira ang balanse at nagiging salamin ka ng kanilang kabiguan. Ang inggit ang unang laso na sumisira sa mga relasyon. Hindi simpleng hangad na ikaw ay bumagsak ang inggit. Hindi nila matiis na makita kang nakaalis sa putik na kinalalagyan pa rin nila. Kaya nagtatago ito sa likod ng mga hungkag na pagbati, mahihinang pakikipagkamay at peking ngiti sa mga selebrasyon. At sa sandaling ikaw ay lumingon o makaranas ng kaunting problema, ang inggit ay nagiging tsismis at paninirang puri upang ibabaka sa kanilang antas. Ito ay mekanismo ng pagtatanggol ng mga mahihina. Unti-unti nitong winawasak ang iyong tiwala, sinisira ang iyong dignidad, at inihihiwalay ka sa gitna ng sarili mong tagumpay. Matutuklasan mo na mas kakaunti kaysa inaakala mo ang tunay na masaya para sa iyo. At mas marami ang naghihintay na ikaw ay madapa. Ngunit kung ang inggit ay sugat sa isip, ang kasakiman, ang tinatawag kong key syndrome ng gutom na linta, ang direktang sandata na sumisipsip sa iyong pera. Ang amoy ng pera ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya nitong gawing mandaragit kahit ang pinakamalapit sa iyo. Kapag nalaman nilang may pera ka, hindi ka na kaibigan o kamag-anak, isa ka ng gumagalaw na jihad. Gagamitin nila ang damdamin bilang sandata. Kukwento ng kahirapan, magbabanggit ng utang na loob at magpapataw ng obligasyon. Hindi sila hihingi, manghihiram sila sa ngalan ng negosyo, garantiya, o pamumuhunan na hindi man lang nila nauunawaan. Kung tatanggi ka, ikaw ay madamot. Kung pumayag ka, itinatapon mo ang pera sa walang hanggang hukay. Naunawaan ito ng mga elite at ginagamit nila ang mekanismong ito upang pigilan ang pag-usbong ng bagong mayayaman. Hinuhubog nila ang lipunang mahilig magpasikat upang sa sandaling makalikom ng yaman ang isang tao, mapilitan itong ipakita sa anyo ng bahay, kotse, at magagarbong handaan. At sa sandaling iyon, ang mismong social circle niya ang sisira at magpapamahagi muli ng kanyang pera.
Ito ang dahilan kung bakit napakaraming biglang yumaman ang bumabalik sa simula, hindi dahil hindi sila marunong kumita, kundi dahil hindi nila alam kung paano ipagtanggol ang pera laban sa kasakiman ng paligid. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Nasaan ka sa siklong ito? Kapag dumating ang pera sa'yo, ano ang una mong naiisip? Magpakain sa barkada? Bumili ng mamahaling gamit? I-post ang balance ng account para sa papuri. Kung, kahit saglit lang, ikinalulungkot kong sabihin, ikaw mismo ang naglalagay ng tanikala sa sarili mo. Ikaw ang nag-aanyaya sa mga gutom na linta. Akala mo hawak mo ang pera, ngunit sa totoo lang, ang hiya at paghahangad ng pagkilala ang kumokontrol sa'yo. Ang solusyon ay hindi pakikipaglaban kundi isang mas mataas na kakayahan, ang sining ng hindi paglalantad. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Ang pinakamalakas ay hindi kailanman ang pinakamaingay. Ang tigre ay hindi umuungal bago umatake. Tahimik itong gumagalaw, nagtatago at lilitaw lamang sa huling sandali. Samantalang ang mahihina ay nagpapakitang gilas upang humingi ng pansin. Nakalulungkot, karamihan sa atin ay nabubuhay bilang ganoong mga nilalang, habang ang tunay na mandaragit ay nagtatago at kumokontrol mula sa dilim. Hindi ibig sabihin ang pagiging lihim ay pagiging kuripot o dukha. Maaari mong tamasahin ang pinakamahusay, basta't huwag ipaalam sa hindi kinakailangang tao. Hayaan ang iyong yaman na maging iceberg, maliit ang nakikita, malaki ang nakatago. Ang katahimikan sa pananalapi ay nagsasala ng relasyon. Ang mga oportunista ay kusa ng aalis. Ang mananatili ay ang mga tunay na tao. Ang tunay na mayaman ay tahimik. Ginagamit nila ang pera upang bumili ng seguridad, oras, at hindi nakikitang kapangyarihan. Ang tunay na hamon ay hindi ang kumita ng mas marami, kundi ang patahimikin ang ego. May lakas ka bang manahimik sa rurok ng tagumpay? Kung hawak mo na ang susi upang makalabas sa bitag ng karamihan. Tandaan, ang yaman ay para sa kalayaan, hindi palabas. At sa huli, hindi sapat ang kaalaman. Ang mundo ay puno ng mga peking marurunong. May hawak ka na ng mapa at susi, ngunit ikaw lang ang makakapagbukas ng pinto. Huwag ipaalam ang plano mo. Huwag ipaliwanag ang pilosopiya mo. Hayaan ang resulta ang magsalita, sa katahimikang mas malakas pa sa kulog. Ang pinto ay bukas na. Ang daan ay malinaw. Mangangaso ka ba o mananatiling biktima? Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay.